I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng ating bida na si Ha-Jin at ni Guan Pyong, ang ikalawang batang Panginoon. Nalaman ni Guan Pyong na naabot na niya ang Ultimate Demon Realm kaya minabuti niyang humingi na lang ng paumanhin dahil sa ginawa ng tauhan niya. Ngunit dahil inudyok niya si Ha-Jin, muntik nang maglaban ang dalawa nang biglang dumating ang unang batang Panginoon na si Jin Guanyong kasama ang iba pang mga disipulo. Samantala, sa palasyo ng Demon God sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult, naroon ang Demon Lord kasama si Mudam, ang First Royal Guard ng Guardian Court. Nagpadala siya ng ulat sa Demon Lord na nakalabas na ang unang batang Panginoon mula sa pagsasanay nito sa Guarding Demon Chamber. Habang hawak ang nakasulat na ulat, sabi ng Demon Lord, kaninang umaga pala ito nangyari. Tugon naman si Mudam, opo, Demon Lord. Sabi ng Demon Lord, ang kapangyarihang nagpayanig sa puso ko ay sa unang disipulo. Hindi ba? Sabi niya sa isip niya. Dalawa sa mga disipulo na aking inalagaan ang nakaabot na sa Ultimate Demon Realm. Napakabihirang pangyayari nito. Tahimik na binasa ng Demon Lord ang ulat habang nakapako ang kanyang titig, tila iniisip ang napakalaking potensyal ng dalawang batang Panginoon na parehong nakarating sa Ultimate Demon Realm. Si Mudam, ang unang Royal Guard ng Guardian Court, ay nanatiling nakatayo sa harap niya, magalang at mahinahon. Pagkatapos mabasa ang buong ulat, sinunog ng Demon Lord ang papel. Ganito ang ginagawa nila sa anumang confidential na impormasyong nahahawakan. Congratulations, Demon Lord, sabi ni Mudam. Dahil sa nakamit ng kanyang mga disipulo, kailangan kong pag-isipan kung talagang ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Pero ano paman, talagang nakakagulat ito. Tugon naman ng Demon Lord habang pinapalipad sa ere ang napulbos na sulat. Habang naglalaro sa kanyang isip ang mga saloobin, naramdaman ng Demon Lord ang bigat ng kanyang desisyon at ang mga posibleng kahihinatnan ng kapangyarihang taglay ng kanyang mga disipulo. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na sa mga darating na araw, ang hinaharap ng Divine Cult ay nasa mga kamay ng kanyang mga disipulo, isang hinaharap na maaaring magdala ng kadakilaan o kapahamakan. Pinagnilayan ng Demon Lord ang estado ng kanyang mga disipulo. Sabi niya sa kanyang isip, ang unang disipulo ay hindi kagaya ni Gogu, na itinuturing na bigo. Ang kanyang kaluluwa ay hindi kasing pino ng sa ikatlong disipulo, at hindi rin siya kasing likas na talentado gaya ng ikalimang disipulo. Tinanggap ko siya bilang aking disipulo dahil pinaka nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Dugtong ng Demon Lord, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tanong ni Mudam, ano pong ibig niyong sabihin? Nakangiting paliwanag ng Demon Lord, hindi ko inaasahan na magkukulong siya at magsasanay ng mag-isa sa loob ng 3 taon, mas lalo na ang maabot ang Ultimate Demon Realm. Dinala pa niya ang ibang mga disipulo sa tirahan ng ikalawang disipulo. At nandoon din ang ikatlo. Gusto kong malaman kung magkakaroon ng malaking digmaan o kung ito'y magiging laban lamang sa pagitan nilang dalawa. Sa pagbabalik ng eksena sa tahanan ng ikalawang batang Panginoon, sa unang pagkakataon ay nagtagpo sina Ha-Jin at si Jin Guanyong. Bagaman hindi ipinakita ni Ha-Jin ang kanyang iniisip, ramdam ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nakatitig lang si Ha-Jin kay Jin Guanyong na ngayon ay puno ng kapangyarihan at kumpiyansa matapos makamit ang Ultimate Demon Realm. Bagaman tahimik, nagsimulang magpalitan ng enerhiya ang dalawa, mistulang dalawang agos na sinusubukang sukatin ang lalim ng isa't isa. Sabi ni Jin Guanyong sa kanya, tatayo ka lang ba dyan? Narito ang kuya mo. Si Jin Guanyong, sa kanyang formal at matikas na tindig, ay nagpapakita ng kakaibang aura ng isang tunay na mandirigma. Sa kanyang pagbati, mababakas ang pagmamataas at ang kanyang bagong antas ng kapangyarihan. Ang kanyang demonic energy ay tila isang mabigat na alon na umiikot sa silid at pilit na inaangkin ang bawat sulok ng paligid. Ngunit nanatiling walang imik si Ha-Jin, habang seryoso niyang tinatitigan ang unang disipulo. Sabi ni Ha-Jin sa isip niya, Kuya, so ang lalaking ito ay si Jin Guanyong. Napapantayan niya ang demonic energy ko.
Sa kanyang isipan, sinusuri niya si Jin Guanyong, ang tinuturing na pinakamatandang kuya nilang lahat. Bagamat hindi niya ito kilala ng lubos, alam niya na ang kanyang kaharap ay isang katapat na may kapangyarihang hindi matatawaran. Patuloy na lumalalim ang tensyon, nag-aabang ng isang pahiwatig o kilos na maaaring magpasiklab sa tunggalian. Bagaman tila walang galaw mula sa kanilang mga katawan, ang kanilang mga espiritu ay para ng nakikipaglaban, isang tahimik na digmaan ng kapangyarihan at determinasyon. Sa simpleng palitan lamang ng tingin sa pagitan ng dalawa, nasusukat na nila ang kakayahan ng bawat isa. Alam nila na pareho na nilang nakaabot sa Ultimate Demon Realm. Nagsalita ulit si Jin Guanyong, nakakamangha. Akala ko nagsisikap na ako ng husto, pero naabot mo na agad ang Ultimate Demon Realm. Gaano katindi kaya ang pinagdaanan mo? Sagot ni Hajan, basta nangyari na lang ito. Sabi ni Jin Guanyong, alam kong mahirap ipaliwanag ang realm na ito sa pamamagitan ng salita, pero nasorpresa pa rin ako. Ano paman, tigilan na ninyo ang pag-aaway. Magtsaa muna tayo ng magkakasama. Sinaman siya ng tingin ni Hajan at sa malamig na boses, sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong gawin, pero tumigil ka na. Hindi ito ang oras para makialam ka. Nagulat si Jin Guanyong sa naging pag-uugali ng ikatlo. Seryoso siyang tumingin at naisip sa sarili niya, nagbago na siya. Ang ikatlong disipulo na kilala ko noon ay hindi makatingin ng diretsyo. Pero hindi na rin ito nakakapagtaka. Dahil naabot na niya ang Ultimate Demon Realm sa murang edad pa lang, inaasahan kong magiging kumpiyansa siya, kung hindi man mayabang. Bumaling muli si Hajan kay Guan Pyong. Tanong niya, ipagpatuloy natin ang nasimulan. Ano ang gagawin mo ngayon? Galit na tugon ni Guan Pyong, pinagbabantaan mo ba ako na bitawan ang posisyon ko at sumuko sa labanan ng pagmamana? Muling nag-alab ang demonic energy ni Guan Pyong at sinabi niya, isa lang ang paraan para magawa mo akong mapasuko, kailangan mo akong patayin, kahit maputol pa ang mga kamay at paa ko, lalaban pa rin ako para sa posisyon ng tagapagmana hanggang sa huling hininga ko, ito ang kapalaran natin bilang martial siblings, kabilang ka at ako. Nakangisi namang sumagot si Hajan, ganun ba? Sige, gusto ko iyang pagbabago mo ng ugali, sabi ni Hajan sa isip niya. Iba na ang enerhiya na nagmumula sa kanya, mas mapanganib ito sa pakiramdam ko. Ito ba ang iyong tunay na katauhan, pagbabanta ni Guan Pyong? Kung labanan hanggang kamatayan ang nais mo, sige, sisiguraduhin kung mapuputol ang isa sa mga paa mo. Nanatiling nakangisi si Hajan, lalong inuudyok ang kaharap, sabi niya, kung magawa mong mahawakan man lang ako, magiging mabait ako para lumuha ng isang patak sa libing mo. Isang mapanghamong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hajan, at sinabi, ipapakita ko sayo kung gaano ako kalakas kumpara sayo, at sa isang mabilis na galaw ay sumugod si Hajan para suntukin si Guan Pyong, ngunit hindi ito umabot sa kanya dahil pinigilan siya ni Jin Guanyong, hinawakan niya ang pulsuhan ni Hajan, tinitigan siya ng malamig ni Hajan at tinanong, bakit nakikialam ka na naman? Kunot noo at maautoridad na sagot ni Jin Guanyong, nanunood ang mga bata, huwag mo siyang patayin. Sa tindi ng enerhiya sa paligid na nagsalpukan, nagkaroon ng pagyanig sa paligid at halos matamba ang mga tasa at pitchel sa mesa. Pinuprotektahan ng ikalimang disipulo na si Ju Soyoon ang ikapitong disipulo na si Che Yomin. Samantala, laking gulat ni Guan Pyong nang makahuma siya dahil sa bilis ng atake ni Hajan, ni hindi man lang siya nakapag-react sa atake nito. Sabi ni Guan Pyong sa isip niya, ito ba ang agwat sa pagitan ko at ng isang taong naabot na ang Ultimate Demon Realm? Paano ko siya lalabanan sa kanyang antas? Wala akong binatbat sa kanya. Nagtanong muli si Jin Guanyong, gusto mo ba talagang makipaglaban dito? Nagpalitan ng matatalas na tingin ang dalawa, ngunit napagdesisyonan ni Hajan na makisama. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Jin Guanyong, at sinabi, oo, tama ka. Hindi ako dapat magpatuloy gayong nanunood ang mga bata. Unti-unting tumalikod si Hajan at naglakad palayo. Sabi niya kay Guan Pyong, medyo nagkagulo na. Isipin mo na lang na maswerte ka. Bumaling siya kay Ju Soyoon at sinabi sa kanya, plano ko sanang patayin siya,
pero mukhang iyon mangyayari ngayon. Umupo si Hajin at hinawakan ang ulo ni Cheomin, at nakangiting sinabi. Patawad, dapat pala ay pinuntahan kita para nagkita tayo ng mas maaga. Bibisitahin kita sa susunod. Mag-enjoy ka muna dito. Saka siya bumaling sa ika-6 na disipulo at nakangiting bumati, ikaw ang anak ng patriarch ng Gogyong family na si Jong Ryung, tama ba? Malaki kang tao tulad ng iyong ama. Maya-maya pa ay tinawag niya si Guan Pyong. Napuno ng tensyon ang kanyang mukha, nagtataka kung ano ang sasabihin sa kanya. Bahagyang lumingon si Hajin sa direksyon niya at sinabi, sinasabi ko ito sa iyo para sa kapakanan ng mga demonic martial artists na mamamatay dahil sa iyo, hindi para sa sarili mong kapakanan. Pero hindi ka magiging ganap na tagapagmana sa pamamagitan ng pagpapalakas gamit ang ganoong paraan. Mas mabuting tigilan mo na ang ginagawa mo. Ang tinutukoy ni Hajin ay ang ginagawa niyang paghigop ng enerhiya mula sa kanyang tauhan. Nang makalabas na si Hajin mula sa bahay ni Guan Pyong, napahawak siya sa kanyang pulsuhan na sinunggaban ni Jin Guanyong kanina at napaare siya sa sakit. Nakita niyang namaga ito, bulalas niya, ang sakit. Malakas nga siya, akala ko malakas na rin ako. Sabi niya sa kanyang isip, Jin Guanyong. Hindi isang kalabisan na sabihing may posibilidad na siya ang maging pinakamalakas na martial artist sa buong mundo. Mayroon na akong karanasan mula sa nakaraang buhay ko, pero naabot niya ang Ultimate Demon Realm sa edad na 30 mahigit nang wala iyon. Habang naglalakad, inunat-unat ni Hajin ang kanyang braso habang sinasabi. Magiging mahirap manalo laban sa kanya. Samantala, naiwan sina Jin Guanyong at Guan Pyong sa kanyang bahay. Nag-uusap ang dalawa. Sabi ni Jin Guanyong, nakita ko na pinorma mo ang Blood Flame Demon Arts sa demonic dual form. Sagot ni Guan Pyong, napansin mo pala. Tugon ni Jin Guanyong, syempre. Paanong hindi ko mapapansin gayong ako mismo ang lumikha ng teknik na iyon? Pero hindi pa ito kumpleto noong ginawa ko ito. Nagawa mo na ba itong perpekto? Sagot ni Guan Pyong, ganun na nga, gaya ng nakita mo. Seryosong sabi ni Jin Guanyong, may kakulangan ang teknik na iyon. Napakalaking kahinaan din. Sabi ni Guan Pyong, pinilit kong punan ito. Tanong ni Jin Guanyong, paano? Uminom ng tsaa si Guan Pyong sa kamayabang na sinabi, iniisip ko bang sasabihin ko sa'yo yon. Ibinaba niya ang tsaa at iniba ang usapan. Tanong niya, paano mo naabot ang Ultimate Demon Realm? Sabihin mo sakin. Kalmadong paliwanag naman ni Jin Guanyong, mahirap itong ipaliwanag gamit ang salita. Sagot naman ni Guan Pyong, ganun din ang demonic dual form. Sabi ni Jin Guanyong, subukan mong ipaliwanag. Nakangisi ngunit gigil na sabi ni Guan Pyong, bakit ko gagawin iyon? Kung talagang gusto mong malaman, tulungan mo akong makaabot sa Ultimate Demon Realm. Saka ko pag-iisipan. May panunuyang tanong ni Jin Guanyong, nagtatantrums ka ba ngayon? Inis na sabi ni Guan Pyong, pinagtaksilan mo ako. Kinuha mo ang lahat sa akin at saka ka tumakas upang magsanay ng mag-isa. Masarap ba sa pakiramdam ang makaabot sa Ultimate Demon Realm? Nanatiling kalmado si Jin Guanyong sa kabila ng pang-uudyok niya. Sa halip, isinara niya ang mga mata ng panandalian, parang tinatasa ang sitwasyon sa harapan niya. Unti-unting nadurog ang hawak niyang tasa at lumipad sa hangin ang pulbos nito. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, nagbago ang kanyang titig. Ang dating mahinahon na ekspresyon ay napalitan ng isang matalim at nakakatakot na tingin. Sa malamig na tono, sinabi niya kay Guan Pyong, nagiging bastos ka na. Napatayo si Guan Pyong at galit na sumagot. Wala akong pakialam kung anong iniisip mo tungkol sakin. Wala akong planong halikan ang paa mo at magsunod sonyeran sa'yo. Pero tandaan mo ito, ang ikatlong disipulo, nawala ang lahat ng kanyang martial arts dahil sa chi blockage. 2 taon pa lang ang nakalipas mula noon. Pero ngayon, aabot niya na ang Ultimate Demon Realm nang walang tulong ng sinuman. Hindi ko alam kung gumamit siya ng kung anong shortcut tulad ng ginawa mo,
pero sa tingin ko hindi mo siya magagawang talunin sa estedaw mo ngayon. Pero syempre, hindi ako susuko. Ako ang magiging tagapagmana kahit anong mangyari. Ngunit pinutol siya ni Jean Guanyong sa pagsasalita. Sabi niya, sasabihin ko sa'yo kung paano maaabot ang Ultimate Demon Realm. Natigilan si Guan Pyong sa narinig at di niya mapigil ang magulat. Pagpapatuloy ni Jean Guanyong, pero maraming mawawala sa'yo. Sa paglipas ng araw, bumalik si Hajun sa Solitary Bamboo Grove upang puntahan ang kanyang bagong kaalyado, ang Vice Master ng Ice Palace na si Yu Gangwei. Sa mapayapang tanawin ng Solitary Bamboo Grove, nagtagpo sila sa ilalim ng mga kawayan sa gitna ng hardin. Malamig at maaliwalas ang hangin, tila sinasalamin ang bagong alyansa ng dalawang mandirigma na parehong may pinagbabahagi. Ang layunin ng isa ay upang iligtas ang mahal na kapatid, at ang isa ay mas mataas na kapangyarihan. Habang magkaharap, mababakas sa kanilang mga mata ang respeto at pagkilala sa kapangyarihan ng isa't isa. Binasag ni Yu Gangwei ang katahimikan at una siyang bumati. Sabi niya, pakiramdam ko isang buwan na ang lumipas. Nang bumati siya kay Hajun, ang mga salita ay may halong pananabik at pagod. Tanong naman ni Hajun, bakit hindi ka nagsanay o naging abala sa ibang bagay? Sa seryosong tugon naman ni Hajun, sinikap niyang ipakita ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay at pagpapaunlad ng kakayahan sa bawat pagkakataon. Tila nagpapahiwatig ito na, kahit ang mga makapangyarihang mandirigma gaya nila, ay hindi maaaring magpabiya sa kanilang pagpapaunlad. Sagot naman ni Yu Gangwei, araw-araw naman akong nagsasanay, pero nahihirapan akong mag-concentrate dahil sa pag-aalala. Sa kabila nito, inamin niya kay Hajun na ang kanyang isip ay abala sa mga pangambang hindi niya magawang iwaksi. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, lalo siyang nasasabik sa nalalapit na misyon nilang dalawa. Bagamat nauunawaan siya ni Hajun, bunga ng kanyang mahaba at matinding kasanayan, mababakas ang kanyang disiplina sa pagsasanay sa gitna ng anumang sitwasyon. Kaya ipinayo ni Hajun, kailangan mo lang mas magsikap pa. Alam niya na sa mga panahong wala siyang magawa o sa mga sitwasyon na hindi niya kontrolado, mas mabuting gamitin ang oras na iyon para magpalakas. Habang pinag-uusapan ang kanilang bagong alyansa at pinagpaplanuhan ang mga hakbang na kanilang tatahakin, napansin ni Yu Gangwei ang presensya ng isa pang tao sa kanilang paligid. Agad niyang itinuro si Dong Pil at nagtanong kung sino ito, tila nagtataka sa kasamang ngayon lamang niya nakita. Sa payak ngunit mapagkalingang paraan, ipinakilala ni Hajun si Dong Pil bilang personal na gwardya at kaibigan. Bagaman sanay si Dong Pil sa pagprotekta kay Hajun, ang mapakilala sa ganitong klaseng mataas na paraan ay tila labis para sa kanya. Dahil dito, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya at agad na yumuko bilang paggalang, kasabay ng nahihiyang pagtugon niya, isang kaibigan. Sobrang taas po ng pakilala niyo sa akin, batang Panginoon. Napakrus naman ng braso si Hajun at tumugon sa pilyong tono, hindi nga lang siya masaya ka-bonding. Nagpipigil naman ng tawa si Yu Gangwei habang pinapanood ang pag-aasaran nila. Di niya mapigil ang makisabay rin sa kulitan. Sabi ni Yu Gangwei, mukhang masaya siyang tuksuhin. Nakangiti namang sumang-ayon si Hajun, sabi niya, matalino ka. Kaya lalong nahiya si Dong Pil. Sa likod ng kanilang seryosong misyon at mga responsibilidad, may mga ugnayang umuhubog sa pagkatao ng bawat isa, mga pagkakaibigang nagsisilbing sandigan at inspirasyon sa kanilang patuloy na pakikipagsapalaran. Sa kabila ng panganib na naghihintay, nakikita ni Gangwei na ang samahan ng dalawa, kahit hindi tuwirang sinasabi, ay naging mas matibay dahil sa kanilang tiwala at respeto sa isa't isa. Pagkatapos nilang magkamustahan at magbiruan, naging seryoso ang usapan. Tanong ni Yu Gangwei, nalalapit na ang araw na itinakda nating iligtas ang nakababatang kapatid ko. May plano ka na ba? Kalmadong sabi naman ni Hajun, habang hinahawakan ang kanyang pulsuhan, wala masyado. Ang plano ko ay sumugod lang at lumaban. Hindi ako masyadong mahilig sa pagpaplano. Nagpakawala ng mahina ngunit puno ng kumpiyansang ngiti si Hajun,
na nagpakita ng kakaibang kasiguruhan sa kanyang mga mata. Para bang wala siyang alinlangan sa kanyang plano, kahit na ito ay tila napakasimple at walang ingat. Ang ganitong kasimpleng diskarte ay kakaiba para kay Yu Gangwei, na sanay sa maingat at detalyadong pagpaplano. Hindi mapigilan ni Yu Gangwei na maalarma. Ang pagpasok sa Beast Palace ng walang malinaw na estratehiya ay parang pagharap sa kamatayan. Di may tago ang pagkabalisa sa mukha ni Yu Gangwei, kaya't tanong niya, ibig mong sabihin, pupunta ka na lang doon at kakatok sa mga tarangkahan ng Beast Palace. Walang kurap na sagot ni Hajin, ganun nga. At hinawakan niya ang kanyang espada, tila naghahanda. Nag-aalalang tanong ni Yu Gangwei, hindi ba masyadong pabigla-bigla iyon? Sagot naman ni Hajin, hindi ba mas pabigla-bigla ang subukang itakas ang kapatid mo nang hindi nakikipaglaban sa kahit sino? Ang Beast Palace ay kilala bilang pinakamarahas sa 4 na palasyo ng Outer Wall. Pero kung ang ikatlong batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult ang kakatok sa pintuan nila, hindi sila gagawa ng anumang padalos-dalos. Hindi kumbinsido si Yu Gangwei, kaya tanong niya ulit, paano kung magpakita sila ng kagaspangan? Malakas ka, pero hindi mo kakayaning labanan ang buong Beast Palace. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa, batid ni Yu Gangwei na si Hajin ay hindi lamang basta-basta sumusugod. Ipinakita na nito sa nakaraan ang kanyang kakayahang umangkop sa labanan, anuman ang sitwasyon. Gayunpaman, ang Beast Palace ay hindi ordinaryong kalaban. Ang mga nakatago rito ay malalakas at bihasa sa iba't ibang uri ng martial arts. Napaisip si Yu Gangwei na maaaring may alam si Hajin na hindi niya alam, o baka may pinaplanong sorpresa ang kanyang bagong kaalyado. Sumagot si Hajin, kahit ang isang aso ay nagiging mabagsik na halimaw kapag kinailangang protektahan ang kanyang tahanan. Apela ni Yu Gangwei, kaya nga sinasabi ko sa iyo na magiging mapanganib ito. Pinutol siya ni Hajin at sinabi, ano bang sinasabi mo? Ang tinutukoy ko ay ang sarili ko. Ang Beast Palace ay nasa Yunnan. Bakit hindi mo ikinoconsider ang Yunnan bilang teritoryo ng Divine Cult? Wala mang mahigpit na kontrol na nagpapasailalim dito, pero teritoryo pa rin namin ito. Sinusubukan ng iilang sekta at angka na kontrolin ito, ngunit hindi sila mangangahas na tawagin itong sarili nilang lupa. At bakit? Dahil sa amin, ngumisi si Hajin at kumpiyansang sinabi, isa rin itong magandang pagkakataon para ipaalala sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng teritoryong iyon. Ngunit sa halip na magpakita ng pagdududa, walang magagawa si Yu Gangwei kundi magtiwala, kahit batid niyang ito ay delikado. Hindi niya kayang tanggihan ang anumang pag-asa na maibalik ang kanyang kapatid. Lumalim ang kanyang paghinga. Nagdesisyong magtiwala sa kakayahan ni Hajin at sa kanyang lakas ng loob. Sa nalalapit na paglusob ni Hajin at ni Yu Gangwei sa Beast Palace, ano kayang mga hamon ang naghihintay sa kanila? Abangan sa susunod na kabanata.